Alright, ako lang ba ang natutuwa kapag malaman mo na nasa gitna ka ng kabihasnan, I mean, modernisasyon eh. Nasa nasa gitna ka ng malawak or sentro ng urbanisasyon ng isang syudad and kagaya dito sa Davao City na meron tayo parang nakikitang mga greeneries, damuhan, alam niyo yon, yung punong kahoy gaya nito na talagang nagbibigay talaga siya ng malamig, preskong hangin. Basta ikay nasa ilalim lang dito. Gaya nito aking natatayuan ngayon. So we are under the tree, no? Kita nyo dyan. Di ba nakatuwa lang, no? Na malaman na pwede naman pala maging balanse yung pag-unlad ng isang bayan. Ibig sabihin isang lungsod na hindi nakasira ng kalikasan pero napakayaman. Siyempre, pag sinabing yaman, meron tayo dyan mga proof and evidences kayo nang maghanap. Siyempre meron tayo dyan sa PSA like Davao City ang nauna sa may pinakamalaking tax collection ba yun o basta yun anyway, kaya na bahala dyan, basta yun mayaman naman ang Davao City pagdating sa GDP like meron kaming top 5 if not top 4 no, parang ganun. So almost 600 billion GDP, that's 2024. And naman sa assets pang siyam ang Davao City with 32 billion pesos ang kanyang assets. Pero yun na nga, bali mayaman ang Davao City. Paano kaya nagawa ng Davao City na makalikom no or yumaman ng ganun na hindi nakaka-apekto ng kalikasan, di ba? Paano nila na-maintain yung clean and green city? So syempre di naman yan pwede sabihin natin na dito lang ang malinis at may mga greeneries lang, clean and green lang ang Davao City dito sa area na natatayuan ko. Kasi di naman siguro lingid sa inyong kaalaman na ang Davao City ay consistent talaga yan na pasok na cleanest city in the Philippines. And number 2 or number 3 naman sa buong Asia, I mean Southeast Asia. Ano yun na achievement yun? Iba nga dyan, kahit nga sa kailang probinsya lang hindi nga makapasok-pasok as cleanest city or sa kailang rehiyon hindi mo lang makapasok as cleanest city kasi nga mga dugyot ang mga tao, walang disiplina, manang-mana sa mga nila mga mayor yun. So dito sa Davao City nakakatuwa na ito nga nadadaanan natin ngayon na despite nga sa ating paglago ng ekonomiya, pagyaman ng ating lungsod, pagdami ng mga establishment structures gaya nito, condominiums, hotels, shopping malls, mga factories, no? Still Davao City hailed as one of the cleanest city, not just in the Philippines kundi sa Southeast Asian region. So pasok tayo as one of the cleanest, kung hindi man pinaka. So nakakatuwa lang, gusto ko lang i-share sa inyo to dito. So today, I mean oras ngayon pala alas 12:20, diba? So noon time talaga siya, as in tirik ang araw. Pero grabe, pag ikay andito lang sa ilalim ng punong kahoy, talagang mararamdaman mo yung lamig ng hangin, presko. Tsaka marami pa to sasakyan dito na nanakbo pero ang galing, presko yung hangin. Tsaka yung di ba may kanal dito, yan, kita yung kanal na yan. Maliban sa wala kang makitang mga lumulutang na mga plastic solid waste materials, ay wala ka rin mga aamoy na yung amoy burak compare sa inyong dyan mga kanal ninyo sa iyong lugar. Walang amoy dito. So syempre yung sabi ko na i-compare nyo sa inyong amoy dyan sa inyong burak kanal, syempre referring kung saan ka ngayon nakatira. So kung lugar mo ay wala kang maamoy na burak, amoy na patay na daga, na kung wala kang makita mga solid waste plastic materials sa inyong mga creek, kanal gaya dito, di congratulations, no? It indicates na yung lugar kahit paano ay nagpe-perform ng tamang disiplina ang inyong mga citizens, constituents. And also yan, maganda din ang effective advocacy in the implementation ng inyong alkalde. So flood control projects, no? daming mga issue ngayon tungkol sa baha-baha. So maliban sa flood control projects kasi mga gaya nito ng mga infrastruktura ng
makapagtigil, no, para sa mga mag-overflows, di ba? So dapat yung tubig, ulan na magiging baha mula sa kabundukan papunta sa streamline, ano tawag dyan, mag-streams papuntang dagat. Siyempre hahanapin yung level nila, no? Water always finds its levels. So tayo mga tao, binayaan tayo ng tamang pag-iisip, katalinuhan para gumawa ng mga infrastruktura, mga proyekto para mag-guide natin yung tamang daan ng tubig na hindi sila nakapinsala ng mga community at hindi sila makapinsala ng mga livelihood, ari-arian. So maliban sa yun na nga, bali infrastruktura gaya nito ng mga creek, mga riprapes, mga flood control projects, malaking tulong din talaga ang punong kahoy gaya nito. Kita din yan. So dito sa Davao City, nakakatuwa nga, nakakahanga, no? Very commendable itong mga Duterte families when it comes to pagiging makakalikasan. Talaga hindi nila isaalang-alang, hindi nila i-compromise yung kalikasan para lang sa sa pag-uunlad ng bayan. Kasi useless talaga, no? Aanin mo yung maunlad, mayaman, maraming kaperahan ang iyong syudad, pero wala naman, sobrang init din naman, di ba? Sobrang wala ka nang mararamdamang preskong hangin, hindi mo na may enjoy, di ba? Yung regalo ni inang kalikasan nila ngayon, yung clean air and fresh air. So dito yung piniflex ko lang sa inyo ngayon, Davao City. So yan, nakakatuwa lang. So I don't know if it's just me or baka kayo din, no, na na-appreciate itong ganung scenario, na despite sa tanghalik tapat, as long as ikaw lang ay pupunta ka sa dilim itong punong kahoy, talagang sarap sa pakiramdam, preskong hangin, nakakatuwa. Siyempre paglalabas ko na sa area na kung saan may mga punong kahoy, mainit na naman. Pero in fairness talaga yung hangin dito, kahit wala ka sa lilim ng punong kahoy, kahit sa mga sa mga mga establishments na ganyan, dyan ka sa kanilang tapat, sa kanilang mga alis, ganun pa rin, no? Same pa rin yung level and quality ng hangin na malalanghap at na dadampi sa yung mga balat pa, sa yung mga balat na malamig. So good job, no? Talagang Davao City, ulit-ulitin ko, napakaswerte na nagkaroon siya ng pamilyang Duterte na handang maglingkod at namamahala talaga ng tapat sa kanilang bayan, sa kanilang syudad. Talagang hindi nila pinapabayaan, no, ang mga basic needs ng taong bayan, ng providing quality, fresh quality and na hangin, no, presko, de kalidad, malinis na hangin na malalanghap natin, no, within the city. So good job, kudos sa mga Duterte family. Siyempre baka yung iba dyan nabibingi na, no, kakapuri natin sa mga Duterte. Totoo naman talaga, kailangan naman pupuriin natin yung si Benjamin D. Guzman, di ba? Wala naman yung ginawang maganda. Alangan naman pupurihin natin si Prospero Boy Nograles, no, yung dating namayapa, no, wala na siya. Pero siyempre di ko nababanggitin yung kanyang mga dati ng mga scandals. So kaya nang bahala dyan mga taga Davao, you know when you know, ganun. And of course siyempre si Carlo Nograles, pagkakataon niya na sana naman na magiging mayor, maipakita ang kanyang galing at patunayang mas magaling siya sa mga Duterte. Pero what happened, no? Walang ganong nangyari, hindi sila nanalo. Anyway, yan lang, sharing ko lang. Davao City, napakaswerte dahil sa mga Duterte. Part 2, diba? Nakatuwa na makita, na maobserbahan ang Davao City ng ganito in the middle of modernization, diba? Nasa gitna ka ng syudad, sentro ng urbanisasyon, pero napakalinis ang hangin, napaka-presko.